magbigay. Amen po ba yun? Amen. Paano nasabi na continuous magbigay? Kung meron ka, magbibigay ka, di ba? Kung mayaman ka, magbibigay ka. Kung may savings ka, mag-share ka. At kung may pera sa sahod mo, magbibigay ka. It's convenience. Pwede mong gawin yun ng free. Pero, pag wala ka na ba, magbibigay ka. So, kung hindi pa ako nagkakamali, and maybe some of you, alam mo yung story, help me answerin yung sa mayaman, tapos sa widow. Sa Mark ba yun? Ayun, sa Mark. Sa Mark. So, ayun, kwento po siya sa Bible na may isang mayaman, tapos widow. So, yung mayaman, nagbigay siya. Ako kahit ako naman, magbibigay ako. Sa yaman ko di ba? Magbibigay ako. Pero yung widow, dalawang pilak or salapi. Help me again. Parang last na basta one na basta silver. Hindi ko alam. Or tanso siya. Gano'n. Dalawa na lang. Bibigay pa niya. So, yung heart na gano'n ka cheerful giver. Ikaw, ako tanungin mo personally, sis life. Magbibigay ka ba kay Lord or situation muna? Ako, magdadalawang isip ako. Mag-situation muna ako, syempre. Hindi ko ibibigay muna. Sa ganun, kung wala ako sapat na understanding sa pagbibigay, tama po ba? So, yung dito sa kwento sa Bible, sobra yung pagka-cheerful giver na hindi niya na inisip na After that, wala na. ano pa ako bukas, ibinigay ko na. So, ganun dapat tayo mga kapatid na pagdating kay Lord, hindi dapat ang nag-aalin na. Kasi, si Lord nagbigay sa atin limitless. Lahat. Pag-isip mo pa lang ng umaga, bigyan mo ni Lord. Amen. Yung hiniyam mo. Di ba napaka-bless natin? Huwag natin bilangin yung problema. Kung ang problema mo walang tuition, asawa mong babaero, or kaibigan mong plastic. 3. Tatlo lang yung problema mo sa buhay mo. Pero pag mulat pa lang na mata mo, may hininga ka, may bago kang trabaho, healthy ka, kikita ka, buhay yung mga anak mo, masaya ka. O ilan na? Yung nabanggit ko, 6 over the 3 of your problems. So, kaya kailangan huwag natin iniisip yung mga ganong bagay. And ang pagbibigay naman, laging nasa puso eh. Kahit magbigay ka ng 1,000 kung labag sa loob mo, not accepted. Kumbaga, ano natin sa istorya sa Bible na cheerful giver, yung faith na Lord sa'yo to. Yes. Para sa'yo naman to eh. Parang wala na ako. I surrender it to you. Ganun din dapat tayo. Yung finances natin, ikaw surrender natin kay Lord. And kung kayo, personal na-experience nyo, for example, si Ann. Pag si Ann, akala mo walang problema, akala mo mapera, akala mo maraming ipon sa bangko. Ang dami nating akala sa kanya. Pero bakit hindi natin subukan kung ano yung ginagawa niya? Kumbaga, magbigay ka, pero ang blessings of the Lord, hindi mo makikita yung bibilan niya. At makikita mo yun sa pamumuhay niya. Kaya yung gagawin kong example, di ba? Hindi mo mararanasan ng isang bagay kung hindi mo gagawin, lalo na kung para kay Lord yun. Kaya huwag tayong maging madami pagdating kay Lord. Ang salapi na ibibigay natin sa Kanya is hindi para ma-please or magpakitang bilas tayo sa bawat isa.